Kasunod ng utos ng Pangulo para sa pambansang kapayapaan, pinangunahan ng lungsod ng Davao ang pagpapatupad ng utos na ito gamit ang isang programang makakatulong sa pagresponde ng pulisya at sa panahon ng sakuna. May report si Elvira Suico ng PIA Davao. Matapos ang puspusang peace initiative sa pamamagitan ng Peace 911 na ipinatupad sa Paquibato District, ito ay naideklara ng mapayapang komunidad. Ang prinsipyo at mekanismong ginamit sa proyektong Peace 911 ay siya ngayong modelo na maaari umanong gamitin sa pagpapatupad ng Executive Order 70 o ang Whole of Nation campaign sa pagkamit ng matiwasay na kapayapaan. Pinangunahan ni Irene Santiago, Peace Advisor ng Davao City Mayor Sara Duterte, ang pagpapatindi sa mga lumahok ng Winning the Peace, a multi-stakeholders dialogue on the peace process na ginanap nitong Miyerkules sa Ateneo de Davao University. Aniya, nagkaroon ng ilang konsultasyon ang naganap sa pagsimula nitong Peace 911. Ipinaintindi nila sa mga mamamayan ang makatotohanang malasakit ng pamahalaan upang masagot ang dalawang pinakamabigat na problema ng tao, ang takot at kahirapan. We were able to form a very good partnership with the community, the military, people in education, at saka yung mga city government agencies. So maganda yung model for a whole of nation approach. At saka sa beginning kasi ang pinaka-importanteng issues are fear and hunger. So yun ang inuna namin. Kaya in 9 months, sabi nila, oh, serious pala to. Wala na, hindi na kami masyado natatakot. Meron na kaming food on the table. So ngayon, iibahin na namin the next stage, which is the building peace. Ibinahagi ni Santiago na sa Peace 911, naramdaman ng mga tao ang gobyerno kung kaya't nagtiwala ang mga ito. Tumigil sa pagsusugal at bumalik sa paghahanap buhay, tulad ng pagsasaka. 2 beses sa isang buwan pumupunta ang gobyerno sa Paquibato District sa pamamagitan ng Caravan of Services upang mas abot ng mga mamamayan ang mga serbisyo ng gobyerno. Ipinaliwanag naman ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. sa nasabing pagpupulong ang malaking gagampanan ng local government units sa usaping localized peace talks. The conditions of the conflict normally reflects governance. The primary objective of the National Task Force is to provide good governance in the localities, particularly at the provincial and regional levels. Ang nasabing multi-stakeholders dialogue ay pinangunahan ng Ateneo de Davao University at ng Initiatives for the International Dialogue. Ito si Elvira Suico ng PIA Davao para sa bayan. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, tutok na sa Balitang Subok at Laging Una. Muling nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga sangkot sa katiwalian at iligal na droga. Balitang napapanahon at laging maaasahan. This weekend, nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa ang Southwest Monsoon o yung hanging habagat. Balitang masusing kinalap para sa kapakanan ng mamamayan. Mahigit 100,000 trabaho sa loob at labas ng bansa ang naghihintay sa mga job seeker. Samahan ang tampalang Alex Santos at Catherine Vital sa PTV News. Hatid namin sa inyo para sa bayan.